Judges chapter 11. So, ibig sabihin, nung nakaraang linggo, kasi meron tayong speaker nun, di ba sabi ko ang assignment nyo, Judges 13. Nabasa nyo ba yung Judges 13? Oh, kung nabasa nyo na, di ulitin nyo ulit. Next week, hindi pa nakakapagbasa, magbasa na, Judges 13 po tayo next week. Dahil naputol yung ating mensahe, dahil pinagkaloob tayo ng Panginoon last week ng speaker po natin, kaya hindi natin natuloy yung Judges 11. Kaya ang gagawin po natin ngayon, ibibigay ko yung background niya, summary ng chapter 10, kasi konektado siya sa chapter 11 at makita po ninyo yung picture na gusto kong ipakita at maintindihan. So ano ba yung background ng chapter 10? Makita natin na ang mga Israelites ay they were vexed and oppressed. Sabi ng chapter 10 verse 8, and troubled dahil sa paggawa nila ng kasalanan, ibinenta sila ng Panginoon sa mga Filisteo at Amonita. And for 18 years, wala silang kapayapaan. Kasi may kaaway sila sa labas, kaaway nila ang Diyos, and then inwardly, distress na sila. Troubled na sila. And ang pagkaka-describe ng Bible ay sore distress. No? So makita natin talagang walang kapayapaan ng mga Pilisteyong ito, ay mga Israelitang ito dahil sa kagagawa ng Pilisteo at saka Amonita. But then, after 18 years, siguro natauhan sila. Sabi ng Bible, nagkaroon sila ng repentance and faith. In verses 10 to 16, they prayed. Talagang sabi nila, we have sinned. First recorded na yung whole nation prayed, no, na they acknowledge that they have sinned. Pero makita natin na sa unang prayer nila, sinermonan sila ni Lord. Kung naalala nyo pa yung si Lord ay 3-point Baptist preacher, o di ba? Sinermonan sila ni Lord, nirebuke sila ng Panginoon dahil sa ginawa nila. Yet, after that sermon, they persevered. They never stopped praying and begging God to forgive them. And they were willing to accept the consequences. Sabi nila, Panginoon, gawin nyo na po yung mga dapat nyo gawin sa amin. And then, they proved their true repentance and faith by forsaking yung mga Diyos-Diyosan nila. Pinagtatapon nila, sabi ng Bible. Now, sa awa ng Panginoon, no, dahil pinatunayan nila na talagang nagsisisi na sila sa kasalanan nila, nag-provide ang Panginoon ng deliverer. At ang deliverer na to ay si Jephthah. Jephthah is God's answer sa kanilang repentance and faith. Kaya sa chapter 11 ng message natin ay ito, God has a perfect answer in response to our repentance and faith. Ang Diyos ay laging may, mamaya sabihin ko yung perfect, hindi naman ito yung perfect na pagdating kay Jephthah talaga ay perfect siya. Hindi ibig sabihin ng sinlessness, no? Na perfect moment for the perfect problem provided by God para ma-deliver ang Israel sa mga Pilisteo at Amonita. And kasi makita natin that Jephthah was chosen and empowered by God. But then habang binabasa ko kasi siya, na-amaze ako kung paano isinusulat ng writer yung chapter 11. And the way he wrote it, it seems like binibigyan niya ng comparison and contrast si Abimelech at si Jephthah. I don't know if you notice it. Di ba sa chapter 9, hindi naman nagpe-pray ang mga Israelites ng deliverer, yet itong anak ni Gideon na si Abimelech, nagpursiging maging hari, kaya pinag-aralan natin siya. And then makikita nyo yung arrangement ng kwento ng chapter 9 and chapter 11, parang may pagkakatulad na ipinapakita sa atin ng Panginoon na si Abimelech hindi siya yung katugunan ng Panginoon sa panalangin
si Abimelech ay nagkusa at nagnais na maging hari at napakasamang tao niya. Pinag-aralan natin. Tapos nung pagdating sa chapter 11, ito na yung blessing na kapag ang pinili ng Panginoon ay talagang ipinrepare niya at inihanda niya para maging deliverer ng Pilisteo. Kaya i-highlight natin sa umagang ito yung characteristic ni Jephthah in contrast to Abimelech. So ngayon, mahaba yung istorya ng chapter 11. Kaya alam ko, pag di kayo sanay magbasa ng Bible, baka 10 verses pa lang naghihilik na kayo. No? Talaga hindi mahaba eh, no? And maraming portion na mahabang kwento, yung kay Abimelech, 57 verses yata 'yon. No? Ito, ilan pa lang naman to, kukunti lang naman siya. Nasa 40 verses lang naman. Pero ang titingnan natin dito, i-highlight natin ay yung pagkakaiba, yung pagkakaiba. Tapos, bago ko ipasok kung sino si Jesus Christ, paano pumasok yung gospel, ipapakita ko lang yung mga moral lesson, no, na hahanguin natin sa chapter 11. So, medyo naiba ako ng paggawa ng mensahe at gayon pa man, makikita natin ang mga talatang ito. Now, bibigyan ko kayo ng summary ng chapter 11. Sa verses 1 to 3, pinakita dyan yung background ni Jephthah. No? Mamaya tatalakayin natin yung background niya. Sa 4 to 11, Ammon made war with the Gileadite. Di ba yun yung problem nila? Yung Ammonite ay gustong makipagdigmaan sa Gileadite. Anyway, ano ba yung Gileadite? Sabi ng asawa ko, ikaw nagbabasa ka, hindi mo lang inalam kung ano background ng Gileadite. Okay, sige, ako naman, dina-rebuke. Kasi, basta part siya ng tribe. Pero, sino nga bala sa 12 tribes? Wala palang Gilead na anak si Di ba? Noon pala, itong Gileadite ay sa other side of Jordan, di ba? May tribe na stay doon, 2.5 tribe. Naalala nyo pa, Joshua chapter 10. Si Manasseh, si Ephraim, half tribe of Manasseh, Ephraim, at saka si Gad. Si Gad is the term for the Gileadite. So natuto kayo ngayon. Okay, yung Gad, sila pala yung mga Gileadite. Kaya sa chapter 12, mag-aaway yung Gad at saka Ephraim. Si Manasseh at saka si Ephraim, anak ni Joseph na dalawang tribe sila na divide. Well, anyway, balik na tayo doon. Si Jephthah, galing siya sa Gileadite, and then yung mga Ammonites, gusto nilang makipagdigmaan sa Gileadite kasi daw, ninakaw daw yung lupain nila. Hanggang ngayon, nag-aaway sila dun. Di ba, naggigera. So ngayon, yung Gileadite elders, gusto nila si Jephthah maging captain. Kaya naman, sa 12 to 28, so, to make the long story short, nagmamakaawa na yung mga men of Gilead. Sige na, Jephthah, ikaw na yung maging captain namin. O sige, kung magiging captain nyo ako, kung gusto nyo talaga akong bumalik, o sige, captain nyo ako. Okay, sige, deal. Kaya pinuntahan siya sa land of Tob, imagine, napaka-special nitong si Jephthah. Sinundo siya, kinuha siya, at pagdating niya sa Gileadite, sa Gilead, siya na yung leader, siya na yung captain, siya na yung deliverer. Ngayon, ang unang step na ginawa niya, peace talks. 2 beses siyang nagpadala ng messenger sa Ammon. Ayaw niyang makipag-away. Ayaw ko makipaggulo. Hindi namin ninakaw yung lupa niyo. O di ba? Ganun naman istorya ng Israel tsaka Palestine yun. Di ba? Yun yung gera. Hanggang ngayon, gera pa rin yun Pero sabi ng Ammonites, no. Amin niyang lupa niyo. Lupa talaga patayan no? Well, in 29 to 33, the Spirit of God dumating kay Jephthah. Alam nyo na nangyari. Di nag-war hanggang mamatay lahat tong mga Ammonites. And then, bago yung war na yon, sinabi pa, nagkaroon ng vow itong si Jephthah. At ito yung controversial story. Sabi niya, Lord, sige, kung talagang ako ay makikipagdigma sa kanya, at pag nanalo ko, yung unang lalabas sa pinto ng bahay ko, i-offer ko sa'yo as a burnt offering. Sabi ni Mama, ayoko nang basahin. Nakasal ako Kasi sinunog yung anak niya.
Well, anyway, pag-uusapan natin yun mamaya. Sinunog ba ni Jephthah? Inoffer niya ba talaga bilang burnt offering yung anak niya na babae o hindi? Okay. O sige, pwede na pong matulog yung mga naghihintay doon. Mamaya na lang. Now, sabi ko, yun na yung summary. Ngayon, ano yung pinagkatulad muna ni Abimelech at saka ni Jephthah? Meron dalawa. Pinagkatulad nila ito. They were both illegitimate child. Diba? Itong si Abimelech, sorry sa mga hindi nakakilala kay Abimelech, basahin niyo ulit yung chapter 9. Sorry, hindi ko alam kung nasa YouTube yung chapter 9. Panoorin niyo na lang yung chapter 9. Asawa siya ng concubine o kabit. Chapter 8, verse 31. Itong si Jephthah ay anak ng isang prostitute or harlot. Yun yung pinagkaiba nila. Ay, pinagkatulad nila. Ito pa pangalawa. Ang ganda nung pinagkatulad nila. Pareho silang may worthless follower. Yung mga walang kwentang tao, ano nang tawag doon? Sabihin natin, tambay, walang kwenta, palamunin. Yung mga ganong term, worthless, sabi ng Bible, worthless and vain persons. Pareho silang may follower. No? Si Abimelech may follower na ganon, and ganon din naman itong si Jephthah. Pero mamaya, may pinagkaiba din yon. Yun yung common nila. Ano yung differences nila? The differences that make a big difference. Ito yon. Si Jephthah, rejected by his tribe. Ayaw sa kanya ng mga men of Gilead. Ayaw ng mga elders sa kanya. Pinalayas siya. Malis ka dito. Di ka namin kaano-ano. Anak ka lang ng prostitute. Lumayas ka. Wala kang mamanahing lupa dito. Anak ka naman ng sa iba. Hindi ka totoong ka-blood namin na Gileadite. Umalis ka dito. Kaya napunta siya sa land of Tob. Si Abimelech, nung pumunta siya sa family, kahit anak siya ng isang concubine, hindi naman siya ni-reject ng family ni Gideon, pero pumunta siya sa relative nung nanay niya, siya tinanggap. So, yun yung difference nila. Ito, rejected of men, si Jephthah. Si Abimelech, accepted by his family. Pangalawa, si Jephthah walang inheritance. Kasi nga, anak siya ng prostitute. Si Abimelech, nung tinanggap siya ng family, binigyan siya ng 70 pieces of silver. Si Jephthah, meron siyang willing followers. Ito na, pareho silang may follower, pero yung kay Jephthah, willing. Yung kay Abimelech, bayaran. Diba? Yung 70 pieces of silver na natanggap ni Abimelech, ibinayad niya sa 70 worthless persons na sa mga followers niya, hindi 70, at pinatay yung kapatid niya na 70. Pang-apat na contrast nila ito. Kay Jephthah, yung elder yung pumunta sa kanya for leadership. Sa verse 5. Kay Abimelech, siya yung pumunta sa elders for leadership. Laki ng pinag-aiba, di ba? Yung elders yung nakiusap. Actually, nangampan niya. Yun yung term ko dito eh. Nangampan niya si Abimelech. Napiliin siya maging hari. Pero itong si Jephthah, walang plano. Pero pinakiusapan siya ng leadership ng elders ng Gileadite na siya yung mag-lead. Kaya sa verse 11, Jephthah was chosen to be captain. Ito namang si Abimelech, ambitious to be king, minurder niya yung mga kapatid para makuha niya yung position. Laki ng pinagkaiba, di ba? Pagdating sa leadership, si Jephthah, peacemaker. Si Abimelech, troublemaker, murderer. Kita nyo, ang dami niyang pinatay, di ba? Si Jephthah, empowered by the Spirit of God. Si Abimelech, troubled by the evil spirit. Nakita niyo pagkakaiba? And the last thing is this. Si Jephthah, godly. Si Abimelech, ungodly. Makita natin yung godliness niya doon sa offering niya
yung burnt offering niya. So now, ang hirap kong inobserve yan, may lesson ba na gustong ituro ang Diyos sa atin dito? Out of this story. And before I enter the gospel and end with it, ang bilis lang ng mensahe natin. I have 3 things na lesson na nakuha out of chapter 11. And this is number 1. And I think malaking factor ito. Sabi natin, si Jephthah was rejected by his tribe. He was no inheritance. Wala siyang mana. Mga follower niya, tambay, ba? Palaboy, walang ginagawa sa mundo. Pinagkaitan ng pamilya, walang kayamanan, pinalaya sa sarili niyang bayan. Ang sakit, di ba? But this is the lesson. In our application today, do not blame or use an excuse your family's background or upbringing for you not to serve God faithfully. Yun yung lesson na gusto kong makita. Huwag niyong idahilan yung pamilya niyo, yung background ng family niyo, kung paano kayo lumaki, para maging dahilan nito na hindi ka naglilingkod ng tapat sa Diyos ngayon. Na kaya hindi ka maka-move on sa spiritual maturity and you cannot serve God faithfully because you are dwelling in your past and you are holding it. Na para bang yun na yung identity mo. And imagine this, Jephthah, son of harlot, rejected by his tribe, no inheritance. Nasa kanya na lahat ng excuse para hindi siya maglingkod. Pero hindi. Yung excuse na ginagawa niya, sige nga, kung totoo nga talaga na gusto niyo ako mag-lead sa inyo, sige, dalhin niyo ako ulit doon. At mag-lead talaga ako. Hindi niya ine-excuse. He is just proving the elders kung totoo sila sa kanilang salita na gusto talaga nila ng king and leader. Or captain, I should say. And if we are in Christ, our identity is no longer our family. Imagine kung ako ngayon sasabihin ko, i-excuse ko tatay ko kasi sugurol tatay ko babaero, tatay ko madaming anak, tatay ko ganito, tatay ko ganyan. Nasaan kaya ako ngayon? Diba? Kung lagi ka na lang nakatingin sa tatay mo, nakatingin ka sa pamilya mo, sa nanay mo, kapatid mo, nakatingin ka dyan, kaya hindi ko magawa to kasi ganito ako pinalaki, ganito. Anong klaseng pag-iisip yan? Tapos sasabihin mo na kay Kristo ka, magising ka dahil gawain ng kaaway na bulagin ka at di mo makita kung sino ka kay Kristo. Hindi mo pwedeng gawing dahilan yung mga past experiences mo. Hindi natin identity yung kahapon. So don't dwell doon sa kahapon, sa mga nangyari sa iyo. You have to move on. Dapat makita mo. Ito yung malaking part sa akin nung nag-aaral ako may counseling subject ako, last sem. Parang ang in-instill sa akin ng Panginoon. I am the child of God. I am the child of the King. Anak ako ng Diyos. Hindi ko gagawin to kasi pastor ako. Minsan, ganun yung tingin natin eh. No, ang priority natin na identity, especially ako, na pwede ako mabulag sa aking identity kasi pastor ako. I'm first and foremost son of God. Child of God. Anak ako ng Diyos. Kaya hindi ko gagawin tong kasalanan na to kasi anak ako ng Diyos. Hindi sa hindi ako pastor. Oo, pastor ako. Pero hindi ko to gagawin, tong kasalanan na to, kasi anak ako ng Diyos. And if you instill that identity, and you are, anak ka ng Diyos. So therefore, hindi mo gagawin to kasi anak ka ng Diyos. Yun yung tingnan natin sa identity natin. Anak tayo ng Diyos. Bago ka pa teacher o bago ka pa ano man ang profession mo, hindi yan yung identity mo.
Identity mo, anak ka ng Diyos. Hindi mo gagawin tong bagay na to. Lalayuan mo to. Kasi unang-una anak ako ng Diyos. Gagawin kong magbasa ng salita ng Diyos. Gagawin kong mag-pray. Gagawin kong mag-worship. Kasi first, ako ay anak ng Diyos. Huwag kang mabulag sa sarili mo na, kasi busy ako. What? Identity mo, trabaho mo? Ang dami na nating kabulagan sa mundong ito. Bulag na tayo sa mundo. And this is the only time na magising tayo sa katotohanan. No, once a week, may pastor na nagre-remind, nagsasermon sa inyo, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Kaya ang i-prioritize mo is to please Him, glorify Him. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. You are child of the King. Nung kay Jephthah rito, hindi siya nag-self-pity. Anak lang ako ng, ni-reject pa ako nung tribe. Wala pa akong kayamanan. Di ba nakaka-self-pity to? Taga namang sumusunod sa'yo, mga tambay, lasenggo. Di ba? Tapos wala ka namang kayamanan. Tapos makikita mo yung nanay mo, prostitute. Ano ipagmamalaki mo? Wala ka maipagmalaki eh. Sino magmamalaki sa background na to? None. Pero ginawa bang excuse ni Jephthah yun? No. He just live his life, worship his God, and that's it. Hindi nga niya alam na deliverer siya eh. So, being faithful of who you are in Christ. Yun yung sapat. Maging tapat ka kung sino ka kay Kristo. Huwag ka maghangad ng posisyon. Hinangad ba niya talaga? No! Pero nung dumating na yung tamang time, all along, hinahanda pala siya ng Panginoon kasi nagtatapat siya dun sa Tob. No one knows. Hindi naman niya gusto maging sikat sa Israel. Hindi niya pinangarap maging captain kagaya ni Abimelech. Yet he just humbly serving his God in the land of Tob. Land of Tob is the land of priests, you know. Maraming pinatay si King Saul na mga priest under training doon sa land of Tob. Andun siya. I don't know. Gusto kong lagyan ng connection pero nung nabasa ko yung ano tong land of Tob, isa sa mga highlight ng story ng Land of Tob, doon nagtago si David. Inalagaan si David nung hinahunting siya ni King Saul. At nung malaman na, nung napuntahan yung lugar ng mga tauhan ni King Saul, na doon pala nagtatago si David, tinago nila si David, lahat ng mga priest doon pinagpapatay ni King Saul, isa lang natira. That is, well anyway, I'll just love history. Point, you do not blame or use an excuse your family's background or upbringing for you not to serve God faithfully. My question is this, bakit ayaw mong maging tapat sa Panginoon? Bakit ayaw mong maging tapat sa Panginoon? Anong pumipigil sa'yo para hindi ka maglingkod ng totoo? Ayoko nang i-detalye yung mga detalye ng dapat na paglilingkod. Pero ano'y humahad lang sa'yo, bakit hindi ka maglingkod ng tapat? Hindi pa ba sapat ang Diyos sa'yo? Second, know the Word of God. Wala naman dyan, pastor ah. No, this is amazing. Remember the peace talks? 2 beses na nagpadala, di ba? Ng messenger. O sige, dahil captain na siya, padala siya ng messenger. Sabihin nyo, hindi natin ninakaw yung land of Ammon. Sabihin nyo sa kanila, atin to, binigay ni Lord to. Tapos nagpadala pa siya ulit. And then ninarrate yung story. Point. Jephthah knows the story of God. Knows the redemption of Israel. Alam ni Jephthah yung nangyari sa Exodus. Alam niya yung nangyaring war. Alam niya yung mga nakasulat sa Book of Moses. Alam niya. Kaya nagpadala siya ng messenger.
Sige, peace talk muna tayo. Hindi muna gera. Alam nilang kaya nila. Pero ang point na gusto kong application natin today is this: know the Word of God. And Jephthah used the Word of God to negotiate. Jephthah used it as a defense against the enemies. Kasi alam niya yung salita. And very careful siya na ginagamit niya pang depensa. And not only as a defense, but an offense. Sa verse 24, tingnan nyo sabi niya, wilt thou not possess that which Chemosh thy God giveth thee to possess? So whomsoever the Lord our God shall drive out from before us, them will we possess. Nakikipag-argue na siya dito. Hindi ba yung Diyos niyo si Chemosh? Sabi niya, di ba kung ano yung binigay sa inyo, yun yung bigay sa inyo. Pero yung binigay ng Diyos sa amin, sasakupin namin yun. Point, he knows the Word of God. Alam niya yung utos ng Diyos na dapat sa kanila yung Canaan. Alam niya yung karapatan niya bilang anak ng Diyos na binigay sa kanila yung inheritance ng Canaan at walang karapatan ng Ammonite to lead. Kaya kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, how can you live? Christians today don't know their Bibles. Alam lahat yung latest news, alam yung K-pop drama, alam yung artist, alam yung latest vlogger, alam nyo lahat. Pero pagdating sa salita ng Diyos, hindi nyo alam? Anong kamangmangan? Na ang tagal na nating mga Kristiyano, may hindi tayo bumubuklat ng Bible. Sino sa atin ang hindi pa nagbasa nung nagsimula tayo nung January na hindi pa nakapagtaas ng kamay? So, hindi sapat. Tadahilan natin na lagi tayong busy para wala tayong time sa Word of God. Hindi ba tayo nahihiya na talagang alam natin lahat ng news, lahat ng bagong palabas, lahat ng bagong usbong na artista, pinopost pa natin sa Facebook, kilig na kilig pa tayo, pero wala tayong alam sa scriptures. Hindi nga yata tayo nagme-memorize ng scriptures. Hindi ba nakakahiya sa atin yon? Kaya mga kapatid, alam nyo ba yung salita ng Diyos? Alam nyo ba yung story? China-challenge ko din yung sarili ko na ako, habang ako ang magpapastor dito, ang ipipreach ko sa inyo, Old Testament. Para sisikapin ko na aralin ko lahat ng background, lahat ng story. At least mamatay man ako. Alam ng church na to ang Old Testament. Hindi ko naman sinabing pabayaan natin New Testament kasi pinipreach naman natin ng New Testament. Kumukote tayo sa New Testament. Bible study natin every Wednesday, New Testament. Pero alam niyo ang pinaka-challenging pag-aralan sa akin bilang isang pastor? Historical narratives in application to the gospel. Kung ako na pastor nyo na china-challenge na mag-aral sa sarili niya, sana ma-challenge din po kayo. Kasi ang pag-aaral ng Biblia, hindi lang po para sa pastor. Para po sa lahat ng Kristiyano. So, know the Word of God. Si Jesus nung tempted, ang galing nga ni Jesus Yung demonyo, nagko-quote ng scriptures Si Jesus, nagko-quote din. Pero yung demonyo, out of context. Si Jesus, in context. Laki ng pinagkaiba, di ba? O baka daig pa kayo ng demonyo, mas marami siyang verse na alam sa inyo. Hindi, totoo yun. Mas marami pong alam ang demonyo sa atin. Kaya ang challenge, kung ang demonyo alam niya ang salita ng Diyos, sana ganun ka din kasi alam ng demonyo kung paano paikutin yung salita ng Diyos para gamitin sa'yo at tuksuhin ka niya. Pero si Jesus, alam niya yung salita at pinanindigan niya. Kaya mga kapatid, hamon sa atin to. Do you know the Word? Do you know the Word? Do you read the Word? Do you spend time with the Word?
Spend time with the Word. Third, be filled with the Spirit of God. Alam niyo yung sequence ng story? Nung pinapaliwanag nung messenger yung history ng Israel in the book of Pentateuch. And after that, sabi ng Bible, sa 28 and 29, tingnan nyo tong verses na to. Howbeit the king of the children of Ammon hearkened not unto the words of Jephthah, which he sent him. After the great exposition, galing ano? Pinakita, in-expose talaga eh. Pinakita yung story, yan yung exposition. Kinuwento nila kung ano yung nangyari. Pero hindi nakinig yung king of Ammon. Then, I want you to notice this. What's next after the word of God? Then, the Spirit of the Lord came upon Jephthah. Ano yung gusto kong makita yung point dito? Point is this. The Spirit operates through the Word of God. Hindi po pwedeng maghiwalay yung Spirit of God and Word of God. Gusto ko po sanang matandaan nyo yun, that the Spirit operates only if there is Word. Hindi mag-ooperate ang Spirit of God without the Word of God. And you can't be filled with the Spirit of God if you are not filled with the Word of God. Hindi mo kayang ma-fill ng Holy Spirit. You will not without the Word of God. Kaya po yung Spirit of God, nagiging powerful siya, kumikilos siya sa tao, habang may salita na naipapangaral, may Word of God na naipipreach. Kaya nung kinumand ni Apostle Paul ang mga taga-Epeso to be filled with the Spirit of God and not of wine. And then sabi niya, doon sa verse 19, what? Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Hindi inihiwalay ni Pablo na sa pag-feel ng Holy Spirit, nandun yung Word. Gusto mong mapuno ng banal na Espiritu? Para hindi mo magawa yung mga kasalanan na nagagawa mo. Masakit, magpe-pray ka, Lord, fill me with your Holy Spirit so that hindi ko po magawa yung sin. Ayaw naman magbasa ng Bible. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi ang working ng Spirit, it is always through the Word of God. Kaya nga yung salvation ng souls, hindi ka pwedeng masave. Hindi ka isa-save ng Holy Spirit without the Word. And even the work of regeneration, hindi niya gagawin buhayin kung wala yung Word. Kaya laging kailangan i-preach yung Word so that the Holy Spirit will work. Kaya when we say be filled with the Spirit of God, is to be filled with the Word of God. Ito na yung last. Sinunog niya, hindi. Last point is this. Fulfill your vows to God. Diba sabi niya, sige Panginoon, kung makikipagdigma ako sa kanila at mananalo kami, yung unang lalabas sa pintuan ng bahay ko, i-offer ko sa iyo bilang burnt offering. Kung ako to, sasabihin ko, Lord, sino man ang unang lalabas sa water station, susunugin ko. Jenna, sisigaw ka, pumasok ka lang, Jenna! Hayaan mo si Maki, si Chicha, sunugin natin. But then, nangako siya sa Diyos, sino yung lalabas susunugin? Hindi susunugin. Burnt offering. May sagot na si Pastor, ano? Daya, ano?
verses 31, 34, 36, 38. Nung nanalo sila, at lumalabas tong anak ni Jephthah, tuwang-tuwa with timbrels and dancing. Oh, wow. Iyak si Jephthah. Oh. Diba? Ang sakit-sakit ng puso niya kasi anak niya yung lumabas. Eh, given naman yun. Sino pa ba din nasa bahay nila, diba? Alam mo yung 30 na tambay. Saan yung 30 na tambay na lang, sabay-sabay lumabas, sunugin niya, okay lang. You know? Pero hindi anak niya eh. Inaral ko siya. Sige, para sa inyo. Answer? Hindi yun yung, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, be a man of integrity. Magkalaban kasi yung dalawang favorite ko na theologian, sinunog daw niya yung anak niya. Kaso nung inaral namin to, hindi niya sinunog yung anak niya. Kaya, nung nagbasa ako ng maraming comments dito, kayo na po bahala kung anong gusto nyong piliin. Kung sinunog o hindi. Pero kasi hindi yun ang point. Ang point ay, kung ano yung sinabi mong gagawin mo sa Panginoon, gawin mo. Fulfill your vows to God. Nung nakita nung anak ni Jephthah na ayaw na gawin ni Jephthah yung pangako niya, nirebuke pa nga nung anak niya. Sabi niya, Dad, anong sinabi mo kay Lord? Gawin mo! Kaya ginawa ni Jephthah. So, may mga pinangako na po ba kayo kay Lord? May mga nag-pledge po ba? Sabay banat sa pledge, no? Yes, yung mga ganong simpleng banat. I mean, promise. Pledge yun eh. Kay Lord yun. Hindi na sa'yo yun. The moment na sinabi mo kay Lord na yun. Whatever happens, kay Lord na yun. Huwag mong babawiin. No? Kaya si Jesus, sabi niya, huwag na kayong manumpa. Ang salita ng isang Kristiyano, mahalaga. Kapag sinabi mong yes, kahit walang panunumpa, sa mata ng Diyos, nanumpa ka na. Dahil sinabi mong yes. Pag sinabi mong no, be honest, say no. Huwag ka nang magsinungaling. Mas magandang maging honest. No? Now, let me quote this. Anong connection nito sa gospel natin? Sabi ni Joel Beakey, the ministry of Jephthah draws a straight line to Christ. The Lord Jesus was so despised by men. Di ba? Si Jephthah despised by men. Jesus despised by men and rejected by men, sabi ni Isaiah 53. But he was the instrument of God's mighty power to redeem his people from the bondage of sin. Every deliverer God raised up anticipates and points to the ultimate and only Redeemer, Jesus Christ, who in no way fails his mission or disappoints his people. Yung makikita natin na perfection na leadership ni Jephthah points ultimately kay Jesus Christ that He never fails. He never disappoints His people. Si Christ yung pinapakita doon. And the only difference between Jephthah and Christ is this. When the Father sent Jesus, the people were unrepentant and unbelieving. Diba? No one asked for salvation. No one is confessing their sins. Yet the Father gave Jesus. Binigay si Jephthah kasi nagsisi sila. Pero nung si Jesus binigay, walang nagsisisi. Lahat living in their own sinful lifestyle. Kagabi, yung lesson namin, yung temple worship, yung Passover, anong nangyari? Naging palengke. Naging palengke yung temple. Walang nagwo-worship, walang takot sa Diyos. Walang umaalala ng kaligtasan nila. Yet the Father gave Jesus. Kaya ang favorite ko kapag iba-Bible study ko, Romans 5, chapter 6, verse 8 and 10. Chapter 5, verse 6, 8 and 10. Sabi ng Bible, for when we were yet without strength, Christ died for the ungodly.
Ibig sabihin, hindi ka hinintay na maging malakas ni Lord to praise and worship Him. No, hindi na. Wala ka pang strength. Christ died for you. While we were yet sinners, Christ died for us. Meaning, hindi ka hinintay ni Lord na maging perfect and righteous. Yet, Christ died for you. Nung kaaway ka ng Diyos, sabi ng verse 10, Christ died for you. Hindi ka na hinintay na, Lord, please, pati na tayo. No. Sa kabila ng lahat ng mga kasalanan natin, Christ died for us. The Father gave His Son for us. Kaya naman, dahil binigay na si Kristo bilang Panginoon ng tagapagligtas natin at namatay siya sa kabila ng lahat ng kalapastanganan natin sa Kanyang pangalan, kapag hindi ka nagsisi at sumampalataya sa Kanya, mananatili ang puot ng Diyos sa iyo. And Christians, we never stop believing and repenting. We never stop. Kapag tumigil ka, hindi totoo yung faith na yan. So church, ano yung hamon sa atin dito? Marami, di ba? 4. You don't blame your family's background. You should know the Word of God. You should be filled with the Spirit of God. And you should fulfill your vows to God. Let's pray. Gracious Father, we thank you for you are good. Sa kalagayan namin na wala kaming kalakasan to overcome our sins. Wala kaming kalakasan to worship you and to believe. Yet Christ died for us. Hindi nyo hinintay na maging banal kami. While we were yet sinners, Christ died for us. While we were your enemies, you sent your Son, Jesus, to die for us so that, Lord, ma-reconcile kami sa inyo. And now, Lord, help us to trust you, to believe in you, to follow you. Again, Father God, patawad kung hindi namin nakikita yung identity namin that we are sons of God. Patawarin niyo po kami kung di namin inaaral ang inyong salita, di namin inaalam ang inyong salita. Forgive us, Lord God, because most times we are not filled with the Spirit of God. And forgive us in not fulfilling our vows to you. Empower us, Lord, sa mga bagay na to na kalooban mo sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen.